bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa't panalangin. Magandang araw mga katagumpay! Sa ating nakaraang episode, pinag-usapan natin kung paano natin maa-accommodate ang mga learners sa pamamagitan ng pagbabago, kung paano natin sila tutulungan. At ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang setting accommodation o kung paano binabago ang lugar, environment at kondisyon ng pag-aaral para mas ma-maximize ang learner ng mga batang mayroong special educational needs. Tandaan, hindi po lahat ng bata ay uunlad sa isang setup lang. Sa school, maraming pwedeng i-adjust sa kapaligiran para mas magiging conducive sa learning. At ito po ang ilan sa mga halimbawa. Una, ang tinatawag po nating preferential setting. Ano po ba ito? Halimbawa, pwede nating iupo si batang mayroong special educational needs malapit sa upuan ng guro kung siya ay mayroong difficulty sa focus para mabilis lang na makuha ng teacher ulit ang kanyang attention. Kung mayroong hearing impairment naman, ilagay natin siya kung saan naririnig niya o nakikita niya ang bibig ng guro. Ang pag-upo sa tamang pwesto ay nakakatulong sa mga batang may special needs na mabawasan ang distractions at mas malinaw ang instruction. Halimbawa, kung malapit sa bintana at maingay ang labas, pwede siyang ilipat sa harap para hindi siya ma-distract. Lalo na sa mga batang may ADHD na konting galaw lang na nawawala na agad ang atensyon. Pangalawa, quiet testing rooms. Sa pagbibigay ng exam, lalo na itong mga batang distracted, itong mga batang mayroong ADHD, imbes na sa mas malaking classroom na maingay, pwede nating ilagay ang batang may special educational needs sa mas maliit na room kasama ang isa o dalawang classmates, Pero kung hindi siya pwede sa inyo, pwede naman na kunin mo siya, doon mo siya paupuin sa harap mismo ng teacher para kapag nawala yung atensyon niya, mapuprompt agad. At syempre, kailangan i-condition natin yung mga kaklase niya na i-minimize ang noise, lalong-lalo na at ang bata ay nadidistract agad-agad. Ito ay para mabawasan ang test anxiety at distractions, lalo na sa mga batang may ADHD, may anxiety, at yung may mga sensory processing issues, yung mga batang may autism spectrum disorder. At pwede din tayong gumamit ng mga sensory tools. May mga recent studies na napaka-effective na mga fidget toys para ma-regulate ang sensory needs ng bata, lalong-lalo na yung may mga ADHD. So pwede, let's say for example, meron tayong bata na may ADHD, pwede natin silang paggamitin ng stress ball, yung fidget spinner, para habang nakikinig sila sa lesson ay nakakapag-focus po sila kasi meron na silang ginagawa sa kanilang kamay, yung attention nila nasa teacher na nakikinig. Ang fidget toys po kasi ay nagbibigay ng sensory input na makakatulong sa ilang bata para makapag-focus at hindi maging restless, Which is very common yan sa mga batang may ADHD. Pero kailangan may rules pa rin, Para hindi siya maging laro at hindi siya maging escape ngayon sa task, ng teachers. And ang pinaka-common din na pwede natin gawing setting accommodation ay yung pag-adjust ng lighting and temperature, lalo na sa may mga sensory problem na bata. Kung ang bata ay photosensitive, pwedeng i-adjust ang ilaw o gumamit ng mga kortina para hindi masilaw ang bata. Kung madaling ma-irritate kapag mainit, i-assign siya sa lugar na may ventilador or sa harap ng electric fan. Bakit natin gagawin ito? Ito ay actually maliit na adjustment lang. Pero kapag makikita po natin, malaking epekto sa comfort level at readiness ng bata para mag-learn. Maiiwasan pa natin na itong mga batang ito ay mapo-frustrate. Kasi nga, naiinitan sila, lalo na ang mga batang may ESD, di ba? May autism spectrum disorder. Talagang kapag mainit, kapag maingay, trigger po yan sa
kanila. At next, no, pag-uusapan naman natin naman sa ating mga katagumpay parents, mga magulang. Sa bahay, pwede din tayong gumawa ng setting accommodation para tulungan ang batang mag-focus. Halimbawa, gumagawa sila ng assignment, no? Mag-provide tayo ng quiet corner for study. Make sure na itong quiet corner for study ay malayo sa mga distractions. Hindi niya nakikita yung TV, hindi niya nakikita yung computer niya, yung laptop niya, tablet niya, or cellphone niya. So, pwede na yung gumawa nito sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang tahimik na sulok sa bahay kung saan walang TV, walang cellphone, o ingay mula sa kalsada. Bakit natin gagawin ito? Nakakatulong po kasi ito mga katagumpay smart learners, lalo na sa mga batang madaling ma-distract. Parang sariling learning zone yun nila, na doon komportable silang nag-aaral. And sa bahay, syempre, no, kapag magulo po kasi ang bahay talaga, lalo na yung workspace ng bata, hindi siya makakapag-focus. So we will declutter the workspace of bata. Let's say for example, sa mesa ng isang estudyante, no, alisin natin yung mga laruan at iba pang mga gamit na hindi naman kailangan sa pag-aaral. Ngayon, bakit natin gagawin yan? Kapag malinis po kasi at organisado ang space ng bata habang siya ay nag-aaral, mas madaling mag-concentrate kasi walang umaagaw sa attention niya. Walang bagay doon na nagsiserve as stimulus na kukuha doon sa kanyang atensyon, no? At mas madaling makapag-concentrate at hindi magugulo ang isip ng bata. We can also provide sensory break area. Ano itong sensory break area? Siyempre, normal sa mga bata, di ba, na napo-frustrate sila agad. And worst, magme-meltdown yan or magtatantrums ang bata. So, pwede tayong magkaroon ng maliit na space na mayroong beanbag, no? O unan, kung saan pwede siyang magpahinga kapag overstimulated na siya. Na i-prepare din natin minsan, no? Tuturuan natin sila ng mga breathing exercise. Ngayon, bakit mahalaga ito? Mahalaga ito para sa mga batang may sensory processing issues. Kasi, nagbibigay po ito ng pagkakataon para mag-regulate ng emotion, lalong-lalo na very frustrated na sila. Again, lalong-lalo na ang mga batang may autism spectrum disorder, they are very weak pagdating po sa pagko-communicate ng kanilang nararamdaman. Kaya itong sensory break area ay makakatulong para i-regulate ang emosyon nila bago bumalik doon sa learning task. And para sa practical tips for teachers and parents, no, sa ating mga katagumpay, smart learners na mga teachers and parents, kapag nag-a-apply po tayo ng setting accommodation, tandaan po natin ito. Una, observe and monitor. Kailangan ba ng bata? Tingnan natin din kung epektibo ba ang bagong setting o workspace ng bata. At kapag hindi naging epektibo, palitan po natin agad. Huwag nating hintayin na umabot pa siya ng ilang weeks. Kasi kapag hindi siya naging effective in that specific week, nako, mas mahihirapan ang bata. Pangalawa, individualize po natin ang setting accommodation ng bata. Kasi hindi lahat ng bata pare-pareho ang pangangailangan. No? Hindi ibig sabihin na diagnose siya ng ADHD, ay doon na siya agad sa harap. What if pala inattentive yung kanyang presentation? So, any setting will be appropriate for him. Pero kapag ilalagay mo yan siya sa harap, mas lalong matutulala ang bata doon. Pangatlo, always communicate. Parents, teachers, yung mga service provider ng bata. Nag-uusap po dapat ang guro at magulang para siguraduhin na pareho ang approach sa bahay at sa school. Kasi hindi po pwede na, ito yung ginagawa ni Teacher Roniel, ito yung ginagawa ni Teacher Kat sa intervention, ito naman yung ginagawa ng magulang. So, ang mangyayari ngayon, dahil sa sobrang dami ng ipinapagawa sa bata, imbis na makatulong tayo, ay nagiging overstimulated yung bata. At saan po papunta yan, mga katagumpay smart learners? Papunta po yan sa frustration. At ang frustration ay naghihinder sa learning ng bata. At nakaka-apekto po yan sa kanyang social skills. Mga katagumpay smart learners, ang setting accommodation ay hindi po nangangahulugan na binababa natin ang expectation sa bata. Na dahil may ADHD siya, ganito yung gagawin natin. Ito yung mga special treatment daw, yung term na ginagawa, may special treatment. Hindi po yan. Yan po ay karapatan ng bata. Ang ibig sabihin lang po kasi nitong accommodation ay binibigyan lang po natin sila ng karapatan. Binibigyan po natin sila ng paraan para matuto. Ang ibig sabihin lang nito ay binabago natin ang mga locations, environment, settings, para makarating sila sa parehong goal. At dapat nating tandaan na itong mga batang mayroong special educational needs ay kailangan po ng tulong natin.
mga katagumpay smart learners na teachers, suportahan po natin gamit itong mga accommodations, mga DARE parents, katagumpay smart parents. Ito ang mga ibinigay po sa inyong impormasyon ay makakatulong sa bata. Kung kaya niyo pong gawin, wag na pong mag-atubili. Gawin po natin sa bata at ito po ay makakatulong. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Sa inclusive education, hindi sapat ang iisa lang ang paraan ng pagtuturo. Mahalaga ang accommodations mula sa pagbabago ng learning materials, oras sa pagsusulit, hanggang sa paraan ng pag-express ng sagot para matulungan ang bawat batang may espesyal na pangangailangan. Ang layunin, pantay na oportunidad sa pagkatuto at maramdaman ng bawat bata na sila'y kabilang at kayang magtagumpay. Ay dapat pala, ang tamang suporta ay nagbubukas ng pantay na edukasyon. Aking impormasyon, dapat alamin. At mga katagumpay smart learners, kung nakikinig ang iyong heart, soul, at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Maraming salamat sa panonood at see you po sa ating susunod na episode. Maraming salamat! Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ng mundo. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!